Gagar, gusto mo ng international attention? Ibibigay namin sa'yo. Well, international na nga. Ibibigay namin ang gusto mo, Lisa. Ang kaputahan, kadyutahan, kabulukan mo, ibibigay ko sa'yo. Rin ka namin. Kakalad ka rin kita. Hindi lang ikaw. Lahat kayo. Kaya nga, inilagay ko na ang pangalan mo as mastermind sa pagpapapatay sa akin. Well, ang lakas na magsalita ng bobo-bobo. Ano ka ngayon, gadon? Bobo? O baka ng ina lang na nakikinabang? Asa ng angas mo? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. You know, akala mo uubra kang putang ina ka? Akala mo makakaligtas ka dito? Utusan mo na lahat ng mga ahas na pwedeng gumapang. Gagapangin mo ako dito? Ha? Pajujutukin ko lahat ng kababuyan mo. Gusto mo ng atensyon? O pag-usapan natin. Ikaw gusto mo ng international attention? Ibibigay namin sa'yo. Well, international na nga. Ibibigay namin ang gusto mo, Lisa. Ang kaputahan, kadyutahan, kabulukan mo, ibibigay ko sa'yo. Underestimate mo ako? Dahil hawak mo ang pera ng bayan, hawak mo ang trilyong budget, ay putang ina ka. Buwa ka ng ina ka. Kakad ka rin ka namin. Kakalad ka rin kita. Hindi lang ikaw. Lahat kayo. Kaya nga inilagay ko na ang pangalan mo as mastermind sa pagpapapatay sa akin. Do you think hindi maniniwala? Pagdating, well, you know, hindi kita bibigyan ng chance na magurgur mo ako, tang ina ka. Mga palangga, gumagapang ang lahat ng mga buwaka ng ina para patahimikin ako, para gurgurin ako. Pero hindi natin papayagan magurgur ako ng hayop na to. Ang style mo, ang style nyo dyan, very bulok. Third world. Kaya hanggang ganito pa rin ang Pilipinas dahil sa mga kadyutahan ng mga buwaka ng inang ito. Gusto mo speed up ang mga bagay-bagay sa paggurgor? Putangay na. Sige. Sige. Hinahamon kita. Gamitin mo lahat. At mag-international news tayo para pick upin tayo ng buong mundo na ang isang ahas na si Lisa Marcos ay isang mastermind sa pagpapategi sa mga vloggers like me. Ngayon, balik tayo dito sa kadyutahan ninyo. Balik tayo dito sa pag-a-appoint mo sa mga kasabwat mong hinayupa ka. Hindi kayo makasagot-sagot sa akusasyon ni Glenn Chong sa inyo na mismong nakawitness, nakarinig at part ng campaign at nakita niyang kababuyan ninyo. Pero ang putang inang kuting ng Norte. Patawa-tawa ka pa para gipitin si Kibuloy. Diba? Ikaw kayo ang nasa likod ng ginagawa nyo hindi lang kay pastor, kundi sa lahat ng mga Pilipinong kritisismo o kritiko. Putang ina nyo. Mga palangga. Ito ginagawa nila. Panggagapang talaga. Marites Suzuki. I'm watching, sabi ni Pusang Bundok. Thank you, palangga. O now, ano nangyayari dyan? Ngayon, may daga na naman sa airport. Kahapon niya, ng isang araw, may surot, ngayon may daga. Anong sinisimbolize niyan, mga kababayan? Anong symbolism ng kadyutang surot na yan? Ano to? Pakawala mo na naman ang daga ang nakamukha mo? Leche ka? Ngayon, kadiri, di ba? Mga palangga. Anong ibig sabihin ng ano na yan, ng mga daga na yan? Yung airport natin, although, di ba, ipa-privatize na yan, pwedeng pinakawalan ni Lisa ang daga, kaya na kawangis niya, yung kawangis nila, malibas sa butod, kasi ang daga, madumi. Ang daga, gumagapang-gapang, di ba, kung saan-saang madumi, kung saan-saang kadyutahan. So, ganyan ang personalidad ni Kuting at ni Lisa Smugs na gumagala-gala, di ba? Kaya paglango ka na, di ba, paglango na yung hindi ako kasi never naman ako nalango ng pulburon. Paglango na mga jutang ginina at lango na ng jalak, sumasawsaw na sa kahit kaninong mga kipay o pototoy. Kaya parang daga.
Kasing baho ng daga ang mga pag-uugali ng mga buwaka ng inang yan. So, pwedeng pinakawala ni Liza, okay, sa uutos niya, pakawala ng mga daga, diba? Nakamukha niya, para ma-justify ang privatization ng NAIA. Possible yan. Yung mga surot na yan, possible na in-import ni Liza Smugs yan, okay, para sabihin na, oh, it's time, oh, we really have to privatize the NAIA. Maraming anggulo. But, mga kababayan, yung jutang gini ng kahayupan ng gobyernong ito, yung airport na yan, port of entry yan. Okay? Ba't ba gumaganyan ng mga eksena ko? Okay, dahil lang palang kaya naman pala eh. Kaya naman pala gumaganyan, mga hitad. Oh. Anyway, hindi ko na-click yung aking chuha-chucho. So, mga kababayan, port of entry yan. Ibig sabihin, dyan pumapasok. Parang kipay ni Liza, port of entry ng mga bangag. Okay? May connect lang talaga, di ba? Solid Maharlika ako. Kasi siyang mastermind siyang national problem eh. So, ang airport, port of, lahat dyan pumapasok, Although pwedeng pumasok sa Bureau of Customs, yung mga smuggling business ni Liza Smugs. But again, ang airport natin ay dapat yan talaga ang unang isinasayos. Pero bakit naman aayusin ni Liza Smugs yan? Okay? Wala naman siyang pakialam sa mga papasok sa OFW. Ang pakialam niyan kung paano mag-social climbing, paano makakickback sa kanyang mga renovation Remember the Goldenberg Mansion? Bakit yan ang inunang mga inirenovate ng putang inang yan? Para mag-party-party, hindi talaga para pagandahin ang ating mga institusyon. It's okay para sa akin. Okay lang na nirenovate yung mga lumang, mga museo natin, kung pwede nga lang i-renovate natin lahat, mga bahay ninyo, di ba? O yan pangako ng jutang gini ng kuting na 1 million, naalala ko na naman, 1 milyong bahay para sa Pilipino taon-taon. May napatayo na ba siya kahit 10,000 bahay? Wala. Di ba? Balik tayo sa airport. Bago tayo mapunta sa bahay, isusulat-sulat ko lang to para sa dami ng isyong kajutahan. Yung mga issue ng panahon ni punta muna tayo kay Noynoy kasi may nag-comment. Okay, ng panahon ni Noynoy, ano ang famous? Doon ako nakilala ninyo. Tanimbala. Tanimbala. Number 1, Tanimbala. At yung Balikbayan Box, pala yun, sa Bureau of Customs. Sa Tanimbala tayo. Nakilala tayo, di ba, sa Tanimbala. Dahil extortionista o nagtatanim ng bala ang mga buwaka ng ina sa airport para mag-extort ng pera, hindi lang sa mga foreigners, kundi sa ating mga OFW. Diyan kilala si Noynoy. Sabi natin, worst president. Dumating si Duterte, ano sabi ni Duterte? Mga buwaka ng ina nyo dyan sa airport, pag nakalaman ko na nagtanim kayo ng bala, ipapalunok ko sa inyo. And true enough. Diba? Simula nung nag-ngak-ngak si Pangulong Duterte ganyan, nag-improve ang airport habang nandoon siya. Walang nagtanim ng bala. Wala kang masyadong naririnig na nangingikil o nag-e-extort. But definitely, may mga mangilan-ngilang cases. Pero hindi talamak, hindi rampant. You know that. Dahil ako, ilang beses ako umuwi nung panahon ni Duterte. Walang nangingikil, walang kung ano-ano. Dumating si Kuting, 2022. Ano ang unang mga nangyari dyan? Brown out. Offloading sa mga OFW. Offloading sa mga inyong mga Pilipino. Sa ating lahat. Yun dyan mula sa Pilipinas na nag-travel papuntang Thailand o sa Asia para magbakasyon. Diba? Naalala niyo yung mga issue in the past years, magto 2 years ng hayop na Kuting. Yan yung mga isyung ibinigay, yan yung mga ibinigay ni Kuting ng administrasyon ito. Brown out, pangingikil, paglunok ng $300 ng isang taga airport, di ba? Remember yung may Thai, okay? Nag-stop over lang siya, nag-layover lang siya sa Pilipinas, ninakaw yung kanyang $300, tapos nilunok. Dahil para may itago niya, tangin. Nakita nyo ang ligasiya ng putang ng gobyerno ni Kuting? Lunok, ngayon, daga ng kamukha nila.
pinipeste na tayo. Okay? Sila ang peste sa lipunan. Surot lahat. Bakit before i-privatize sana yan? Bago pa i-privatize. Although, my good and bad, ang privatization, kung maganda ang kanilang intensyon. You know what I mean? But the intention of this jutang gini ng kuting government ay laging kasamaan. Tanginang yan. Yung in-appoint nila, si Larry Gadon, na napakaingay, na ipinaglalaban yung airport na yan, na papalitan ang pangalan ni Ninoy. Diba? Dahil ganito, bulok, Asan na yung jutang gininang yan? Nagkaroon ng pwesto. Political accommodation. Binigyan ng pwesto to fight against hunger. Kumusta naman? Pakita nyo ba yung putang inang yan? Isa pa, yan, may ilagyan. Buwaka ng inang yan. Ano yan, bobo? Well, ang lakas niya magsalita ng bobo-bobo. Ano ka ngayon, Gadon? Bobo? O buwaka ng ina lang na nakikinabang? Asan ang angas mo? Sa airport na palitan ng buwaka ng inang pangalan ng ni Abnoy, sabi mo, mas abnoy pa kayo mga putang ina ninyo, masahol pa kayo sa demonyo, masahol pa kayo kay Noynoy. Asan ka na?